ang mahiwagang puno ng bayabas sa nayon. Sa isang maliit na nayon sa Pilipinas, namumuhay ng masaya sina Pedro at Maria. Ang kanilang simpleng buhay ay puno ng pagmamahalan at pagkakaisa na siyang pinagmumulan ng kanilang araw-araw na kasiyahan. Sa kabila ng pagiging maliit ng kanilang tahanan, hindi ito naging hadlang para maranasan nila ang tunay na kaligayahan. Ang nayon kung saan sila naninirahan ay tanyag sa pagkakaroon ng maraming puno ng bayabas. Ang mga punong ito ay hindi lamang nagbibigay ng lilim at sariwang hangin, kundi pati na rin ng masarap na bunga na kinagigiliwan ng bawat isa sa nayon. Ang pagkakaroon ng ganitong likas na yaman ay isa sa mga dahilan kung bakit masaya at malusog ang pamumuhay ng mga tao roon. Araw-araw, si Pedro at Maria ay abala sa kanilang mga gawain bilang bahagi ng komunidad. Si Pedro ay tumutulong sa pag-aani ng mga bunga ng bayabas, habang si Maria naman ay gumagawa ng iba't ibang produkto mula dito tulad ng jam at juice. Ang kanilang mga gawain ay hindi lamang para sa kanilang sariling kapakanan, kundi para na rin sa ikabubuti ng buong komunidad. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa gilid ng nayon, natuklasan nila ang isang napakalaking puno ng bayabas na hindi pa nila nakikita dati. Kakaiba ang laki nito kumpara sa ibang mga puno sa kanilang nayon at agad nilang napansin na puno ito ng mga bunga. Sa kanilang pagtikim sa bunga ng napakalaking puno ng bayabas, nagulat sila sa kakaibang lasa nito. Mas matamis at mas masarap ito kumpara sa karaniwang bayabas na kanilang nakasanayan. Ang unang pagtikim na ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay at sa buong komunidad. Sa unang pagtikim ni Pedro at Maria sa bunga ng napakalaking puno ng bayabas, agad silang nakaramdam ng pagkamangha. Hindi tulad ng karaniwang lasa ng bayabas, ito ay may kakaibang tamis at linamnam na nag-iwan sa kanilang mga dila ng hindi malilimutang karanasan. Dahil sa natatanging lasa ng bunga, nagkaroon ng pagnanais si Pedro at Maria na ibahagi ang kanilang natuklasan sa buong komunidad. Napagtanto nila na ito ay maaaring maging simbolo ng pagkakaisa at kasaganaan para sa lahat. Subalit, bago pa man nila isapubliko ang tungkol sa puno, pinag-isipan muna nilang mabuti kung paano ito pangangalagaan. Nais nilang matiyak na mapapanatili ang kalusugan at kagandahan ng puno para sa mga susunod pang henerasyon. Sa huli, nagdesisyon sina Pedro at Maria na itago muna ang tungkol sa napakalaking puno ng bayabas. Nais nilang paghandaan muna ang lahat bago isapubliko ang kanilang natuklasan upang masiguro na hindi ito masasamantala. Nag-uumapaw ang saya at mga plano nina Pedro at Maria habang sila ay naglalakad pauwi. Dala-dala nila ang lihim na maaaring magbago, hindi lamang ng kanilang buhay, kundi pati na rin ng buong komunidad. Sa pagsikat ng araw, nagsimula sina Pedro at Maria sa kanilang misyon na alagaan ang napakalaking puno ng bayabas. Dala ang kanilang kaalaman sa paghahalaman, binigyan nila ito ng sapat na tubig at pataba upang lalo itong yumabong. Hindi nagtagal, sa tulong ng kalikasan, nakita nilang unti-unting lumalaki at nagiging mas berde ang mga dahon ng puno. Ang dating maliit na mga bulaklak ay unti-unting nagbunga na tila ba sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa kabila ng kanilang kasiyahan, nag-alala sina Pedro at Maria sa posibleng panganib na maaaring dumating sa kanilang natuklasan. Natakot sila na baka mayroong mga taong may masamang balak sa puno o di kaya'y masira ito ng kalikasan. Upang maprotektahan ang kanilang lihim, nagpasya silang magtiwala at ibahagi ang kanilang natuklasan sa ilang mapagkakatiwalaang kaibigan sa nayon. Pinili nila ang mga kaibigang kilala nila sa pagiging maaasahan at may pagmamahal din sa kalikasan. Nang mag-ani sila ng unang bunga, isang selebrasyon ang naganap. Ang komunidad, na ngayon ay bahagi na ng kanilang lihim, ay sama-samang natikman ang kakaibang lasa ng bayabas. Ang bunga na ito ay hindi lang masarap, kundi simbolo rin ng kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Sa maliit na nayon sa Pilipinas, ang napakalaking puno ng bayabas ay naging kayamanan ng komunidad. Ang bawat mamamayan ay nagpakita ng pagmamalaki at pagpapahalaga, itinuturing itong simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Ang puno ay hindi lamang nagbigay ng masasarap na bunga, kundi naging sentro rin ng kanilang kultura at tradisyon. Ang buong nayon ay nagtulungan sa pag-aalaga at proteksyon ng puno ng bayabas.
Bawat isa ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan upang masiguro ang kaligtasan at kasaganaan ng puno. Sa bawat umaga, makikita mo ang mga tao na masigasig na nagdidilig, naglilinis, at nagbabantay sa paligid nito. Balita tungkol sa napakalaking puno ng bayabas ay kumalat na rin sa mga kalapit na yon, na nagdulot ng pagdagsa ng mga bisita. Mula sa iba't ibang lugar, dumating sila hindi lamang upang makita, kundi para matikman din ang kakaibang bunga ng bayabas. Ang nayon ay naging buhay na buhay sa pagdating ng mga panauhin. Sa pagdami ng mga bisita, nagkaroon ng maliit na piyesta sa nayon bilang pasasalamat sa biyayang natanggap. Ang piyesta ay puno ng masasayang kulay, tugtugin, at sayawan na lalo pang nagpatibay sa samahan ng komunidad. Ang bunga ng bayabas ay naging pangunahing handa sa bawat mesa, pinagsaluhan ng lahat. Ang karanasan ng nayon sa pagtutulungan at pagkakaisa ay nagbigay inspirasyon sa lahat, lalo na kina Pedro at Maria, na siyang nagsimula ng magandang paglalakbay na ito. Ang kwento ng napakalaking puno ng bayabas ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng likas na yaman at komunidad sa pagbuo ng isang masaganang hinaharap. Sa paglipas ng mga araw, naging bukas palad sina Pedro at Maria sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman at karanasan sa pag-aalaga ng puno ng bayabas. Ipinakita nila sa kanilang komunidad ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan, na siyang naging susi sa pagyabong hindi lamang ng kanilang tuklas kundi pati na rin ng buong nayon. Ang kanilang diwa ng pagbabayanihan ay nagbigay inspirasyon sa bawat isa na mag-ambag sa kapakanan ng komunidad. Sa huli, ang kwento ni Pedro at Maria ay nagsilbing paalala sa bawat isa na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa yaman na maaring makita o mahawakan, kundi sa yaman ng pagkakaibigan, pagtutulungan at pagpapahalaga sa likas na yaman at komunidad. Ang kanilang ligasya ay nag-iwan ng hindi malilimutang mensahe tungkol sa kahalagahan ng sama-samang pagkilos para sa kabutihan ng lahat.